Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Kimberly Detalo, isa sa mga tagapag-ulat ng Kabanata 3 mula sa unang baitan ng Kolehiyo Major sa Pilipino. Bago ko talakayin ang isa sa mga nilalaman ng isa sa antas na uri ng komunikasyon, ay akin munang ibibigay ang kahulugan ng komunikasyon. Para sa akin, ang komunikasyon ay patungkol sa pakikipag-usap, pakikipagtalastasan at pagbahagian ng mga idea. Sa isang malaking hamon kung may komunikasyon, at ikaw o ako na isang tao, ang tawag sa atin ay communicator, na naging matatas sa mga pakikipagkomunikasyon sa ating lipunan o sa pakikipagtalastasan. Kaya mahalaga at kung bakit natin pinag-aaralan ang komunikasyon ay upang maging mahusay tayong communicator o maging mahusay tayong makipagkomunikasyon sa ibang tao. Ang pinakakahulugan sa komunikasyon ay ang aktong pagpapahayag ng idea, kaisipan at damdamin sa pasulat man ito o pasalitang paraan. Proseso ito ng pagpapadala o pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng mga simbolikong cues o clue na sa Tagalog ay sikreto o pasikreto, na maaaring verbal o di-verbal. Ngayon ay akin ang tatalakayin ang isa sa mga nakapaloob sa antas ng komunikasyon. Ito ay ang tipo ng komunikasyon. Bilang isang prosesong panlipunan ay nag-iiba-iba batay sa pamamaraan ng pagsasakutuparan nito. Mahalaga ang dynamics na pag-iibang ito sapagkat higit na nagiging epektibo ang komunikasyon kung naisa sa konsepto at naiaayon ito sa tiyak na pangangailangan sa isang tiyak na pagkakataon. Ngayon ay talakayin na natin ang verbal laban sa di-verbal na komunikasyon. Ayon sa aking paghahanap ng kahulugan ng verbal at di-verbal, mula sa dalawang simbolong ito, makikita natin na ang verbal ay face-to-face o harapan talaga sila nagpapalitan ng nilalaman na kanilang damdamin o kaisipan. Samantala, si di-verbal ay parang nagbibigay lamang ng mga simbolo. Ayon naman sa libro, ang verbal at di-verbal na komunikasyon, sa pasalitang komunikasyon, kailangan maunawaan ang verbal at di-verbal na senyas. Makikita ang matingkad na halimbawa ng verbal at di-verbal na senyas sa pagkilos ng mga aktivista at karaniwang mamamayan sa lansangan bilang isang panlipunang komunikasyon. Verbal na komunikasyon, ito ay tumutukoy sa mga simbolo ng komunikasyon sa lahat ng salitang pasulat o pasalitang ginagamit. Ang mga salitang ito ay posibleng literal, subalit may pagkakataon din may mga nakatagong kahulugan. Kaya nga sinasabing we must read between and beyond the lines sa ating pakikipagkomunikasyon. Meron tayong dalawang uri ng verbal na komunikasyon. Ito ay ang denotibo at konotatibo. Ang denotibo ay tumutukoy sa pangunahing kahulugan ng isang salita. Samantala, ang konotatibo, ito naman ay maaaring magtataglay ng pahiwatig ng emosyon o pansaloobin. Halimbawa ng verbal na komunikasyon, pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan o pakikipagtalastasan sa kapwa sa pamamagitan ng salita, pakikipagpanayam sa tao, pakikipagpalitan na saloobin at kuro-kuro sa kausap, at ang huli ay pagbabalita. Bago natin dakuin ang di-verbal na komunikasyon ay atin munang kilalanin ang isang tao na nagbibigay ng taal na pakakahulugan sa di-verbal na komunikasyon. Ito ay si Alex Mehrabian. Nag-aral ito sa Clark University. Ang taong ito ay napakaganda ng sinabi tungkol sa di-verbal na komunikasyon. Si Alex ay may ginawang libro na ang titulo ay Implicit Communication of Emotion and Attitudes to Non-Verbal Communication. Si Alex Mehrabian ay may bahagdang pakikipagtalastasan na ginawa. Ito ay ang 7% sa salitang binibigkas, 38% na nanggagaling sa tono, at 55% sa galaw ng katawan. Ang halimbawa ng bahagdang ito ay ang pakikipagtalastasan o sa henerasyon natin ngayon ay tinatawag na spoken poetry. Sa porsyentong ito ay pinakita ni Alex na mas nangangahulugang importante ang di-verbal na komunikasyon sapagkat inilalantad daw nito ang mga emosyon ng nagsasalita at kinakausap, nalilinaw nito ang mga kahalagahan ng mensahe at pinananatili rin ang reciprocal na interaction ng tagapagpadala at tagapagtanggap. Di-verbal na komunikasyon. Kasama sa di-verbal ang mga salitang di ginagamit sa komunikasyon. Ang mga ito ay nagbibigay ng higit na kahulugan sa diwa ng mga verbal na senyas.
Kasama ng mga di-verbal na simbolong ginagamit sa komunikasyon ang galaw ng katawan, ekspresyon ng muka, mga tunog na di salita, espayo, oras, paghawak, kulay at ibang katulad na simbolo. Ngayon ay ating natalakayin ang iba't ibang uri ng di-verbal na komunikasyon. Kinesika. Ito ay ang pag-aaral ng galaw at kilos ng katawan. Hindi man tayo bumibigkas ng salita, sa pamamagitan ng pagkilos ay naipaparating natin ang mensahe na nais nating ipabatid. Halimbawa nito ay ang traffic enforcer. Sa pamamagitan ng senyas nila ay naipaparating nila ang mga nais nilang sabihin sa atin. Pictics. Ito ay ang pag-aaral na ekspresyon ng muka upang maunawaan ang mensahe ng tagapagbatid. Oxalics. Ito ay ang pag-aaral ng galaw ng mata. Nakikita sa galaw ng ating mga mata ang ating nararamdaman. Halimbawa na lang nito, pag yung nakagawa tayo ng hindi kaaya-aya o pagkakamali sa ating magulang. Pag tinatanong tayo o nako-corner na tayo, hindi na tayo makatingin ng diretso sa kanila. Ibig sabihin nun, nakikita na sa ating mga mata na nagsisinungaling tayo. Sunod ay Bovalics. Ito ay ang pag-aaral ng di-linguistikong tunog na may kaugnayan sa pagsasalita, kasama na rito ang pagsutsot, buntong hininga at iba pa. Dun sa buntong hininga, halimbawa nito yung pag tapos na tayo sa mga activities, yan, ganyan, tapos may kasunod na naman, mapapabuntong hininga na lang tayo kasi katatapos lang nung ginawa, meron na naman. Sunod ay haptics. Ito ay ang pag-aaral sa paghawak o pandama na naghahatid ng mensahe. Ilan sa halimbawa nito ay ang pagtapik, pagkurot, paghagid, paghablot, paghawak at iba pa. Proxemics o proxemica. Pinaniniwalaan na ang distansya o espasyo ay may nais pabatid na mensahe. Chronemics. Ito ay ang pag-aaral na kung saan ang oras ay may nais iparating na mensahe. Colonics. Pinaniniwalaan ayon sa pag-aaral na ang kulay ay may epekto sa komunikasyon. Halimbawa nito, pag may patay. Yung kulay, pag may patay tayo is, dapat ang sinusuot natin is black at white. Kaso, pag yung isang tao nagsuot ng kulay pula sa araw ng kamatayan, ibig sabihin daw nun, masaya. Kasi ang sinusuot lang naman yung pula na damit kapag kapag may kasiyahan o party na birthday, ganyan. Plus ay olfactors. Pinaniniwalaan na ang amoy ay may nais iparating na mensahe. Halimbawa ng olfactors is yung kunwari makikipag-meet o makikipag-date ka sa girlfriend mo, ganyan. Yung hindi ka naman pwedeng makipag-date ng mabaho ka, syempre ma-disappoint yung ka-date mo. Dapat nandun din yung yung amoy, yung bango ng katawan o pabango na ginamit mo para ma-engganyo siya lalo sa'yo, gano'n. Ngayon ay dadako na tayo sa formal at di-formal na komunikasyon. Mahalagang pag-aralan ang mga gamit ng salita sapagkat iba-iba ang mga nakakasalamuha sa mga usapan, kwentuhan at kapalitan ng kuro-kuro. Ang araw-araw nating kinagisnan kung walang salitaan, malungkot at walang kwenta ang ating mga buhay. Kaya naman nararapat na alam natin gamitin ang bawat nauusong salita. May dalawang kaantasan ang salita. Ito ay ang formal na mga salita at informal o di-formal na mga salita. Formal. Ito ay mga salitang standard dahil ito ay kinikilala, tinatanggap, ginagamit ng mga karaniwang nakapag-aral ng wika. Ito ang kalimitang ginagamit sa paaralan at sa iba pang mga kapaligiran intelektual. Meron tayong dalawang uri ng formal na salita. Ito ay ang pambansa at pampanitikan. Pambansa, mga salitang ginagamit sa mga aklat at babasahing ipinalalabas ng buong kapuluan at lahat ng paaralan. Ito rin ang wikang ginagamit ng pamahalaan at wikang panturo sa mga nagsisipag-aral. Pampanitikan, mga salitang matatayog, malalalim, makukulay at sadyang matataas ang uri.
Ito ang mga salitang ginagamit ng mga manunulat at dalubwika. Di formal o informal na mga salita. Ito ang mga salitang karaniwan at palasak na ginagamit sa pang-araw-araw na nakikipag-usap at nakikipagsulatan sa mga kakilala at kaibigan. Ito ay nauuri sa tatlo: lalawiganin, balbal o slang at kolokyal. Unang uri ng informal, lalawiganin. Mga salitang kilala at saklaw lamang sa pook na ginagamitan nito. Kapansin-pansin ang mga lalawiganing salita, bukod sa iba pang pagbigkas, may kakaiba pang tono ito. Halimbawa, tugang. Ito ay sa salitang Bicol. Dako ay sa Bisaya. Ngarod sa Ilocano. Pangalawang uri ng informal. Ito ay ang balbal o slang. Mga salitang tinatawag sa Ingles na slang. Ang mga salitang ito noong una ay hindi tinatanggap ng mga matatanda at may pinag-aralan dahil hindi raw magandang pakinggan. Ang salitang balbal ay tinatawag din salitang kanto o salitang kalye. Mga halimbawa nito ay ang erpat na nangangahulugang tatay, sikyo na security guard, yosi na sigarilyo, chikot na kotse, lispo na pulis, at ang huli ay praning na baliw. At ang pangatlong uri ng informal ay ang kolokyal. Mga salitang ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan, ngunit may kagaspangan at pagkabulgar. Bagamat may anyong refinado at malinis ayon sa kung sino ang nagsasalita. Halimbawa sa formal ay one fiesta nasaan. Sa kolokyal ay ewan, pista, nasan. Kung paano binubuo ang mga karaniwang salita, ang pagkabuo ng mga salitang balbal ay maroon ding pinagmulan. Narito ang mga kategorisasyon ng mga salitang malimit nating sa kasalukuyan di lamang sa kabataan kundi na din sa mga ilang matatanda. Una, hinango mula sa mga salitang nabuo. Halimbawa, gurang. Ito ay nagmula sa Bicol at Visayas na matanda. Utol sa Bisaya, kapatid. Pabarabaray, Tagalog. Paharang-harang. Sa buang. Ito ay galing sa Bisaya na loko-loko. Pangalawa ay hinango mula sa salitang banyaga. Halimbawa, tisoy, tisay. Ito ay nagmula sa Espanyol na mistizo, mestiza. Chimay, chimoy, nagmula ulit sa Espanyol, muchacho at muchacha. Toma, mula ulit sa Espanyol na tomar o sa Tagalog ay inom. Kosa, mula sa Russian na mafia, kosa o nostra. Sikyo, sa Ingles ay security guard. Orig, sa Ingles ay original. Sisiw, sa Ingles ay chicks. Pangatlo ay binaliktad. Sa Ingles ay inverted or reverse category. Halimbawa, gatbi na bigat, Tom Goods na gutom, astig na tigas, todits na dito, chikot na kotse, lispo na pulis. Sa Ingles ng bigat ay heavy burden. Sa English ng gutom, hungry. Sa English ng tigas ay strong or influential. Dito ay here, kotse ay car, pulis ay policeman. Pang-apat ay nilikha o coined words. Halimbawa, paeklat, maarte. Sa English ay overacting. SP, esposo. Sa English ay husband. Hanep na papuri. Sa English ay praise or appreciation. Bonsai na maliit. Sa English ay very small. Panglima ay pinaghalo-halo o mixed category. Halimbawa, kadiri, pag-ayaw o pagtanggi. Sa English ay dislike. Kilig to the bones, paghanga. Sa English ay crush. Inain o naayon o uso. Sa English ay following the trends.